Andito nga pala ako sa barangay ng Gibang, bayan ng Gamu, dito sa Isabela. So since magtutour tayo ngayon dito sa barangay ng Gibang, ito nga yung bagong road na ginawa at tinawag nitong diversion road. Gawa nga ito dahil nga laging traffic dito tuwing piyesta ng Gibang. So isinicelebrate nga ang piyesta ng Gibang tuwing July 1 and 2 kada taon. Kaya naman laging traffic dito. Buti na lang meron ng diversion road. Kaya nga pag piyesta ng Gibang, asahan mo na ganito ang setup kasi naman para sa safety, tingnan nyo naman may checkpoint pa. So dahil nga makulit kami at mapilit kaming mentor, ay pinilit pa rin naming pumasok. So tuwang-tuwa naman kami nung pumasok kami dito sa way na to. Pero pagdating nung doon sa malapit na sa church, ay hindi rin kami nakapasok at wala kaming nagawa kundi maglakad. Bukod nga sa National Shrine, ay meron ding Poor Saint Clair dito at dinadayo rin ng mga tao. So hanggang dito na nga lang yung pwede naming mapasukan. So wala kaming choice kundi maglakad. Pero okay na rin kasi nakita namin yung mga negosyante dito. So since piyesta nga ng Gibang dito ngayon, ay marami nga nagtitinda ng mga karne dito. Kaya naman kapag naubusan ka ng handa sa piyesta, pwede ka pang bumili. Kaya nga from the word fiesta, ibig sabihin maraming pagkain. At ang bago nga pong chika dito sa aming barangay ay meron na po tayo ditong public market na pwede i-offer ata every weekends or hindi lang every weekends or Monday to Friday, hindi ko sure pero nababalitaan ko lang na ganun. Ito po ay ini-insist ng mga opisyalis at ng kanilang punong barangay. So yan po ay isa sa mga bagong proyekto ng barangay. So ang galing-galing naman talaga nila. So bukod nga sa maraming improvement, bukod sa diversion road at public market na pinakita ko kanina, ay bago rin po ang aming simbahan. At talaga naman dinadayo yan ng mga deboto dahil nga may kwento po kung bakit po ito idinadayo ng mga karamihan. Mamaya makikimarites tayo pero for now ay papasyalin muna natin yung mga masarap na pagkain dito, yung mga pansit na ino-offer dito. So kapag nagsimba ka, hindi ka nga magugutom dahil paglabas mo pa lang po ay marami ng pagkain at samot-saring pagpipilian. So andito nga ako sa kantin ng aking tita, dito sa Carlos Store. So magti-trivia muna tayo kung ano ang story behind the Our Lady of the Visitation. So nung bata pa ako, ang church ng Gibang ay kilala sa pangalan na Our Lady of Gibang Shrine. Pero sa mga nagdaang taon tinawag na itong the National Shrine of Our Lady of Visitation of Gibang. So, way back 1905, kung ating babalikan ang pinagmula ng ating National Shrine of Our Lady of Visitation of Gibang, ay matitrace natin ito noong taong 1905 pa, na kung saan ay meron daw isang batang lalaki, nakakita raw siya ng isang image na nagfo-float dito sa river ng Barangay Gibang, o tinatawag pa lang po ito noong Barrio Gibang, Gamu, Isabela. So, kung makikita nyo dun sa may side ng church dito sa National Shrine of Our Lady of Visitation, ay meron po talagang river dito. So nakita po ito ng isang batang lalaki at ibinigay po ang image sa mag-asawang si Francisco Noble at Maria Noble. Sila po ay mahirap lamang. So ginawan po nila ng bahay itong nakitang image na ito at nung buong gabing yun ay nakaamoy sila ng kakaibang amoy, kakaibang bango at halimuyak ng amoy na nagmumula doon sa image. Mula noon ay naging deboto na sila nung nabalita nila na yung ganong miraculous na nangyari dun sa image ay dinayo na ito ng mga samot-saring deboto dahil nga itong dalawang couple na ito ay matagal na daw po hindi nagkaanak. So, since naging devotee sila dito sa natagpuan nilang image na kung sana ay nag-produce ng kakaibang halimuyak at bango, ay pagkalaunan ay sila ay pinagkalooban ng anak. Yun po yung trivia ng Our Lady of Gibang Shrine na ngayon ay kilala ng the National Shrine of Our Lady of Visitation of Gibang. O diba, marami na naman tayong nalaman ngayong araw. So, pwede na nga tayong bumalik sa usapang pagkain. So, since pagkain na lang din ang pinag-uusapan natin, gusto ko nga i-mosang sa inyo na sa kauna-unahang pagkakataon ay may magaganap ng Bibingka Festival dito sa Gibang. Sa wakas, sa mga cook natin ng mga bibingka dyan, it's your time to shine! So, pagkatapos nga naming makunan yung nangyayari dito sa church ng National Shrine of Our Lady of Visitation of Gibang, ay pabalik na nga kami dito sa aming original place kung saan meron talagang main handaan. Saan pa ba? Sige, punta tayo at i-raid natin ang bahay ni Kapitan. Siyempre may mga pagkain doon at hindi ko palalampasin ang mga tao doon at kung sino naman ang mga tumutulong na nagluluto doon. At tara, bisitahin natin kung ano ang nangyayari tuwing town fiesta ng Gibang. Of course, ay talaga namang bilang pasasalamat ay naghahanda talaga ang mga kabahayan dito bilang pasasalamat. Dahil kung hindi dahil sa National Shrine or Visitation of Gibang ay wala namang ganitong highlights. Kaya naman magpasalamat tayo dahil meron tayong dinadayong pilgrimage dito. Aling kami sa diversion road, yung mga negosyante doon, gano'n. Sino nanonood? Sa
sobrang excitement ko ngayong Town Fiesta na to, year 2024, ay hindi ko talaga kinalagtaang mag-vlog or kunan ang mga nangyayari dito sa fiesta namin. Kung makikita nga ninyo, ay sobrang busy nga ng kusina ni Kapitan. At andito ng mga bisita, syempre ang mga special forces nandito, kasama ng mga cook namin. Ayan, at marami kaming bisita guys, hindi lamang mga opisyales, kundi pati na rin yung mga nakapost na kapulisan. Syempre papakainin natin yan bilang pasasalamat. At yun nga, dahil kulang ng tao, napalaban na rin kaming mag-serve. Pero dahil dyan, hindi ko rin kakaligtaang kunan ng aming barangay hall. At ito na nga yung sinasabi kong taunang piyesta namin na for the very first time ay meron kaming Bibingka Festival. At bukod pa dyan ay meron pang Miss Gaybang at meron pang Miss Gibang. O diba, dalawa-dalawa na yan. At talaga namang maraming mapapanood. At mamaya nga ay abangan ninyo ang magaganap ditong Miss Gibang at ang kasama ng mga nagagandahang dilag. Ayan, mamaya matatapos ng aking vlog at i-enjoy nyo ang buong nangyari sa buong gabi ng aming kapiestahan. Ayan, at ito na nga ay busy ang ating mga designer sa aasikaso ng ating hall para sa ating event ngayong gabi. So since medyo stricto tayo sa daan ngayon para maiwasan ng traffic, ay kinunan na rin namin kung gaano kalinis ang daan dito sa Gibang kahit piyesta po, kasi madalas po ay super traffic po talaga dito. At for a moment po ay masisilayan ninyo ang mga kaganapan nung gabi ng aming piyesta dito sa Gibang. At I hope na mag-enjoy kayo till the end. Oops! Kung usapang talent lang, siguradong hindi pa tatalo ang mga taga-Gibang dyan. Siya nga pala yung isang kandidata sa aming Miss Gay na naganap nung isang gabi. At siya nga rin po ang nanalo sa Best in Talent dahil sinayaw niya ang sound ng Bibingka Festival. Congratulations po sa inyo. Bukod sa pagiging alerto at magaling sa kanyang trabaho bilang isang treasurer dito sa aming barangay, ay talaga namang hindi pa tatalo sa talento. Ngayon naman ay isusunod natin ang production number ng ating mga kandidata na lalaban bilang Miss Gibang ngayong gabi. At talaga namang patok na patok at pinag-practicean ang kanyang production number. O diba, pang Araneta ang production number? Dadako naman tayo sa pagpapakilala nila. Almost 18 ang puro 4. The necessary people na ay 15 years old from Purok 3. Valerie Micaela A. Quiroz, 16, representing Purok 3. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Angela A. Medina, proud to represent Purok 1. Good evening, ladies and gentlemen. I am Sherry Larzana, 18, representing Purok 4. Good evening, everyone. I am Roxanne Guillermo, 17, representing Purok 4. Sa dami nga ng piyestang nasaksihan ko, ay lagi nga itong compilation na sinasayaw ng ating mga kababaihan. I hope next time sana magsayaw naman sila ng TikTok compilation, di ba? Ang exciting. Looking forward para po sa mga mommies natin sa susunod na piyesta. Mag-TikTok naman sana kayo para maiba naman. Pero alam nyo ba, ang paggawa ng ganyang costume guys ay sobrang hirap din. Kaya naman thank you sa inyo sa effort sa paggawa ng costume. Napakaganda at very colorful. Pinanindigan talaga ng piyesta ng Gibang ngayon. At ang gagaling ng mga mommy. Congratulations po. Ilang buwan mo kayo ng practice? Isang taon daw po silang nag-practice. Moving on, ay tatako naman tayo sa kanilang casual attire. Talaga namang pinaghanda ng mga OTD nila guys. At maganda rin na pare-pareho sila para nang sa ganun ay walang matatalbugan. At talaga namang makikita na lang kung sinong pinakamagaling magdala ng kanilang casual. Sana all na lang. Ang sexy naman ng mga kandidatang ito. Parang ganyan din ang katawan ko noon. Ewan ko lang ngayon. Sarap kasing kumain. At talaga namang ang gagaling ng ating mga kandidata. Ilang buwan kaya silang nag-practice? Baka isang araw lang. Hindi siguro, pero ang gagaling talaga nila guys. Pang beauty pageant talaga ang mga batang ito. At ang babata po nila.
Sobrang gaganda ng mga batang ito. At sana sa susunod ay meron pa ulit na mag-join ng Miss Gibang kasi madalas po ay walang nakiki-join. Siguro nahihiya sila. For the first time meron tayong Miss Gibang at Miss May Gay Gibang pa. Talaga namang kinaril na lahat. Tignan nyo naman guys. Titigan nyo kung sinong pinaka-sexy sa kanila. Kayo na ang humusga. Syempre for sure bukod sa kababaihan, mga kalalakihan ang gustong panoorin ng swimsuit attire. Talaga na mga sobrang hiyawan ng mga lalaki dito sa aking likuran. At minabuti akong i-mute dahil talagang masisira ng tenga ko sa kahihiyaw nila. Tignan nyo naman ang sexy talaga. Parang ganyan din yung katawan ko dati. Joke. Pero talaga naman parang hirap nang ibalik yung mga ganyang katawan ngayon. Lalo na pag 30s pataas ka na. Kaya naman nire-request ko sana may pasumba dyan ng libre at maging may dietitian tayo para makontrol natin. Kasi useless din magsusumba ka tapos kakain ka din ng marami. Wala rin silbi. So, parang nakakaingit lang yung part na to kasi ang sexy nila, no? Ang attitude. Pero alam nyo, si number 4, feeling ko siya talaga yung nag-i-stand out sa kanilang lahat. Alam nyo naman, pag ganitong competition, meron talaga mga pangbato yan. Pero hindi ako taga-purok uno, guys. Kaso lang sobrang bet na bet ko na candidate number 4. Ang ganda kasi ng datingan niya at ang long-legged niya talaga. Sobrang ganda niya. Alas lahat naman sila magaganda. Pero syempre, nasa sa kanila kung paano nila dadalhin ang kanilang mga damit. At kung paano yung pagrampa nila. Magaling ding magrampa. Ito si candidate number 6. Pang beauty queen talaga. Sana meron ding Best in Catwalk Award. At sana dito sa ganitong kompetisyon ay kung ako sa inyo ay dapat i-enjoy nyo na lang siya kasi yun naman talaga yung dapat. I-enjoy mo lang yung moment at walang kompetisyon kasi nga ang ma-develop dito ay yung sportsmanship ng bawat isa, diba? At para nga makatransition tayo sa next na attire, ay kailangan na naman ng intermission number. Syempre, hindi naman patatalo na naman ng mga mommies natin dyan. At ito nga po ang Gropong Go. Wow! Congratulations! At ang gagaling naman talaga ng mga mommy dahil napaka-cooperative naman nila ngayong pesta. At syempre, hindi patatalo ang mga kabataan dyan. Siya nga pala yung friend ko, si Winslet. Sobrang galing talagang sumayaw ng batang to. Hindi ko nga lang kilala yung kasama niya, pero nagulat ako, kapatid pala niya yan. So, talagang nasa dugo nila ang pagiging magaling sa pagsayaw. Magaling nga rin kumanta to, mga sis. Kung alam nyo lang, talented din tong babaeng to. Pwede rin sana siya sa Miss Gibang. So pagkatapos yan ng dalawang intermission number, ready ng mga kandidata para sa kanilang long gown. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. O ayan, alam niyo na, pag natapos na ang long gown competition, kailangan na naman ng intermission para makapag-transition tayo at palapit na nga tayo sa nalalapit na Q&A portion. At sino kaya ang mananalo ngayong gabi at magiging crown bilang Miss Gibang 2024? Excited na akong malaman kung sino yon at sino na nga ang mga pangbato nyo dyan. Siguro naman may napupusuan na kayo. Okay, thank you so much. Oops, wait lang. Okay, sige nga, mag-talk na kayo. Hello? Hello? Kumusta? Okay naman? Okay naman. Hihingal. Uy, dahil dyan, meron kayong premyo. Teka lang, dito tayo sa stage ulit. Nag-chikahan tayo dun sa gilid. Okay, ang pagulayan siblings. Ang gagaling naman ng mga batang ito. Ganyan na ganyan ako noon eh.
Demanding tong batang ito. Ano? Okay, anyway, thank you so much. Right! Ito na. At ang kanyang napiling judge ay si Judge number 2, Mumei. Hello, candidate number 1. Ito yung tanong ko para sa'yo. Kung mabibigyan ka ng pagkakataon na kumain ng hapunan, kahit sino, pwedeng buhay pa siya o sumakabilang buhay na, sino ito at bakit? Ang pipiliin ko kung kasama ng panghapunan ay aking pamilya po. Kasi po gusto ko silang makasama. Gusto ko po silang makasama ng matagal. Kasama sa panghapunan. Ito po. At ang napili niyang judge ay si candidate, or si Judge number 3. Hello po, candidate number 2. Thank you po. Since this is my first time to be here in Gibang, bilang isang turista, saan mo ako dadalhin dito sa Gibang at bakit yun ang pinili mo? Pumunta sa pinakamagandang lugar dito sa Gibang at pinakamalawak at pinaka-peaceful na lugar para maging tahimik at maging maganda ang iyong buhay. And I thank you. At ang napiling judge ay si Judge number 2 ulit. Kung candidate number 3. Kung mabibigyan ka ng superpowers, ano ito at bakit? Kung mabibigyan po ako ng pangyarihan, pipiliin ko pong bumuhay ng tao. Para po sa mga ibang tao na nawalan ng buhay, na may gusto pang gawin, at sa mga pamilya na nawalan ng kaanak, mas pipiliin ko pong buhayin sila para magkaroon pa sila ng oras kasama ang pamilya nila. And ang napili mong judge na magbabago sa iyo ng tanong ay si Judge number 1. Kamusta ka, candidate number 4? Actually po, I'm so nervous po kanina because it was my first time po enjoying this kind of pageant po. And hindi ko pa in-expect na makakonquer ko po yung fear ko na humarap sa ganitong maraming tao. Candidate number 4, ito yung tanong ko sa'yo. Bilang kandidata ng Miss Gibang, ano sa tingin mo ang papel na ginampanan ng Shrine of Visitation of Gibang sa paghubog ng pananampalataya at kultura ng ating komunidad? Para po sa akin, para po sa sariling opinion ko, malaki po ang role na ginampanan ng Our Lady of the Visitation sa ating barangay po. Dahil makikita naman po natin na until now po ay sineselebrate pa rin po natin ang pista ng ating mahal na church po ng Gibang. And dahil po sa church na ito, hindi lang po tayo nagiging religious na tao. Napagkakaisa po nito tayong lahat. And ngayon po, sa event na ito, nandito po tayo sa isang napakagandang event ngayon, which is to celebrate the Bibika Festival. And now, I am here in front of all of you, conquering my greatest fear. Di man po ako isang Katoliko in paper, but malaki po ang naging impact, hindi lang po sa buong community natin, but most especially po para po sa aking mismong sarili. Yun lamang po, and bye. Thank you. Ang napili mong jurado ay, again, Judge number 1. So, ito yung tanong ko, candidate number 5. Bilang kabataan sa makabagong panahon, paano ka makakakuha ng inspirasyon mula sa National Shrine of Our Lady of Visitation of Gibang upang magawa ang positibong pagbabago ng komunidad? Bilang isang kabataan na aktibong nasa modernong panahon na po, ako po ay hihingi ng positibong pamamaraan mula sa church ng Gibang, dahil ako po ay naniniwala na ang lahat po ng taong dumadayo sa ating simbahan ay siyang
Judge number 3. Candidate number 3, Good evening po. do you feel nervous? Sir. Bilang turista ulit, ano ang natatanging pagkain na gusto mong ipatikim sa akin na wala sa ibang barangay? Bibingka po kasi po ito ay unique sa ating barangay at wala po ito sa ibang barangay dahil ito rin po ang nagsisilbing pasasalamat namin sa Panginoon or sa Virgin Maria po sa National Shrine of Our Lady of the Visitation of Gibang, and I thank you. Ladies and gentlemen, where goes to candidate number 6. Congratulations, candidate number 6. Candidate number 4. Yes, candidate number 4, you are the best in swimwear. Best in town will be the next to be awarded by Kagawad Larry, Kagawad Felipe, and Kagawad Don. Candidate number 6. Alright, and the award, social media. Siya ho ang nakapagbuno ng pinakamaraming votes or likes sa kanyang post. Social media award goes to candidate number 4. Congratulations. Miss Photogenic, tawagin natin ang ating SK Chairman, Miss Laika. 3, 2, 1. Number 6. And all the barangay officials. Aside from the minor awards, we will also be awarding a certificate of participation. Signed by Punong Barangay Danilo Busto. And of course, I would also like to take this opportunity, of course, to give a certificate of appreciation also to Attorney Cian Alderman Sorgalanza. At syempre, speaking of attorney, di ba kagabi, nagbigay siya ng tig 5,000 sa bawat candidate? Aba kung nagbigay siya kagabi sa mga Miss J-Bang candidates, magbibigay din siya ngayon ng tig 5,000 pesos each. Narito na at hawak-hawak ko ang 5,000 pesos. Magawag doon, itulungan mo nga ako. Oo, hatiyan sana natin to, no? Masaya. Okay, makibigay ko sa atin. Okay, sa contestants natin, sa candidates natin. Kitain niyo na sobra. Okay, sige. Oh, sorry. Next time na lang kayo, ha? Okay, congratulations. Parang wala namang uuwing lumaan, di ba? Sash, a crown, cash, and a bouquet of flowers from Mama Revi. Our Miss Tourism 2024
vlog for today and see you next time. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date.